So meron tayong iti-testing today. Hindi ko pa alam kung anong kakahinat na neto. Pero try natin pagsama-samahin lahat ng mga cleaners natin. Ewan ko na lang talaga pag dumumi pa yung enclosure nito. So for today mga Lodi, gagawa tayo ng community tank gamit ng aquarium na to. Pero hindi isda ilalagay natin. Pagsamahin na natin yung mga millipedes. Tsaka yung mga Pokemon natin, isopods. Ito mga cappuccino, di ko dapat sasama. Ganda pa naman nito. Pero kasi pinili ko yung mga pumapantay sa humidity ng millipede. Kailangan kasi mataas yung humidity sa enclosure ng millipede kaya sila yung sasama ko. Game na natin to, gawa na natin sila ng enclosure. So para sa substrate, ito gamit ko. Invertisubs by Pets Coco Friend. Ito kasi yung preferred substrate niya kapag ilalagay yung mga isopods. So lagay na natin. Buhos na natin, 1 kilo agad. Kulang pa yan eh. So ayan muna yung first layer natin. Tapos, lagyan natin ng sangdamakmak na leaf litter. Kasi yung mga millipedes naguhukay yan eh. Bale, ayan ay magiging foods nila dyan. Though, pati naman yung substrate, tinitira nila. Basta yung mga nabubulok na organic matter, yun na yun. Tapos, itong moss para mas maganda yung hold ng humidity. Tapos, mekos-mekos na natin yan. Then, bago natin patungan ng substrate ulit, bombahin na natin ng tubig, di ba? Kaya ikaw, ano pa hinihintay mo? Bomba na! Di ba? After bumomba, patungan na ulit natin ng 1 kilo pa ulit na substrate. Pero parang nakukulangan pa ako kaya medyo kalahating kilo pa. So pwede na siguro to, no? Umpisa na natin mag-design. So gamit tayo ng mga acacia bark. Syempre galing din kay Pets Coco Friend yan, no? So naisip ko kasing trip dito, parang apartment to ng mga isopods natin. And since beta pa lang naman to or testing phase pa lang natin, di mo na ako maglalagay ng mga pang-engranding design, yung mga live plants tsaka moss. Baka kasi biglang gibain lang din ng mga millipedes natin eh. So para may iba na lang din sa mata, maglalagay ako ng mga lotus pods dito. Para kahit papano kaaya-aya naman. Tapos yung mga essentials na ulit, ayan mga leaf litter, tsaka moss sa magkabilang gilid lang din. So, ayan na yung final design natin. Simple lang talaga. Ayan yung front view. Ito naman yung bandang top. So, ano pa bang hinihintay natin? Lagyan na natin yung mga millipedes. Unahin ko na tong Philippine Giant Blue millipede natin. Hindi na ako nagtangkang hawakan yan ngayon. Tignan nyo naman yung kulay ng dulo ng chopstick. Kung daliri ko yan, pula na naman to ngayon. Pero grabe no, parang pang enclosure lang pala nila to. Kulang pa sa kanila. Nako, masisira pa nga yung apartment ng isopods. Diyos ko po, pinasok na. Patay tayo dyan. Sunod na natin tong flame leg millipede. Ayaw pang bumitaw eh. Doon ka na, huwag kang matakot. Malaki lang yan, di naman nangangagat yan eh. Siyempre, di natin iiwanan ng tractor millipede ng mag-isa. Sumama ka na rin sa kanila. Next, yung mga isopods natin. Red edge in. Camouflage in. Di ko na lang din lahat para may tira pa. Last yung cappuccino natin. So 5 lang talaga yan. After natin malagay lahat, kanya-kanyang tago na sila ulit. Naghahanap ng mga masisilungan. Kanya-kanyang hukay na din. So ngayon malalaman natin kung sino ba magta-thrive sa enclosure na to. Hopefully lahat, diba? Siyempre kapag ka-success din yung ginawa nating experiment na to, gagawa tayo ng mas malaki at mas magandang enclosure, okay? So yan na lang din muna for today mga Lodi. Bye-bye!